Ang parol, magara, maganda, makulay, hudyat ng pagdating ng Kapaskuhan. Dito sa Pilipinas, partikular sa lungsod ng San Fernando sa Pampanga, hindi maaaring dumaan ang napakahalagang panahong ito nang hindi nakasabit at nakaparada sa mga daan, kabahayan at mahahalagang lugar ang mga parol na iba-iba ang hugis, kulay at laki. Setyembre pa lamang, namumukadkad na ang siyudad San Fernando ng mga tindahan at pagawaan ng parol. Ang ilan sa mga ito, hindi na nagsasara lumipas man ang panahon ng Kapaskuhan. Ganito katanyag ang industriya ng parol sa San Fernando. Ngunit paano nga ba ito nagsimula? Ang 2008 ang sinasabing ikasandaang taon ng paggawa ng parol sa Pilipinas. Ating alamin kung paano, saan at sino ang nagpasimula ng tradisyong kinikilala hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa buong mundo. Ayon sa pananampalatayang Kristiyano, ang sinasabing inspirasyon ng parol ay ang Star of Bethlehem. Ito raw ang talang gumabay sa tatlong hari upang matunto ng lalabangan kung saan isinilang si Jesus. Noong sinilang na ating Panginoon Jesucristo, nakita ng mga wise men, astrologers, sabi raw sa tradisyon, ang galing ata sa Persia, no? Ang isang maliwanag na bituin, Estrella. At dahil ito ay mga siyentista ng mga bituin, sabi nila, pambihira itong ningning ng estrelyang ito, no? Siguro, sabi nila, may kahulugan yan. At sila'y nag-conclude dahil ibang-iba ang brightness ng bituin na ito. Sabi nila, ito ay ang senyal na ang hari ng mga hari ay isinilang na. Ang Mesiyas ay isinilang na. Kaya sila'y naglakbay, no? From Persia, Mesopotamia, papunta sa Belen. Kaya importante po yung simbolo ng lantern na yan. Dahil ito ay ang ilaw na nagpapagunita sa atin, tayo ay mga tagasunod ni Kristo, mananampalataya ni Kristo. Kaya we have to be light to other people. We must be instruments of joy, peace, hope, and happiness, spiritual happiness to other people. Kung titingnan dito sa Pilipinas, nung ipasok ng mga Kastilang misyonero ang Kristyanismo bilang relihiyon sa Pilipinas, ay ipinasok ang elemento ng ilaw bilang napakahalagang sangkap ng liturhiya at bilang napakahalagang sangkap ng pananampalataya. Dahil ayon sa Kristyanismo, ang ilaw ay simbolo ni Kristo. Siya ang ilaw ng mundo. Kaya nga makikita mo sa binyag, sa maraming sakramento, ang ilaw ay napakahalagang elemento. Para sa marami, hindi basta-basta mawawala ang ningning at kislap ng parol. Nakikita nila ang patuloy nitong pagbibigay sigla sa siyudad ng San Fernando. Isa na itong bahagi ng buhay ng bawat Fernandino. Malaki ang plano ng siyudad sapagkat ngayong Hall of Famer na ang lantern making dito sa siyudad ng San Fernando at umabot na tayo sa 100 taong paggagawa nito at naging makulay ang paggagawa ng parol at ang pagseselebra ng Kapaskuhan na ginagamit ang parol. At sapagkat ang parol ngayon ay internationally acclaimed
as purely San Fernando parol. At ang binibili ng mga namimili natin sa ibang bansa na mga parol ay parol San Fernando, gagawin natin lalong maningning ang paggagawa at ang industriya ng parol dito sa San Fernando. Lanterns have already been, kumbaga parang naging simbolo na natin yan sa San Fernando. And we have to realize that this is our identity as a city. This is our contribution to the country, in fact. No? Every Christmas, lanterns have come from San Fernando. These new designs, these new innovations, galing yan dito sa atin. And it's very important that we highlight this tradition. We highlight this uniqueness, no? Which is truly ours. Especially with the Lantern Festival. Yan ang isang festival na hindi kaya gayahin ng kahit ano pang city or province here in the country. It's something that is unique to San Fernando, and it's something that we should preserve and promote, no? In order to strengthen that identity as a city. At I think as long as itong Giant Lantern Festival natin, ginagawa niya yung function of uniting people in the barangays together and uniting the people of San Fernando in the common act of celebrating their culture. Maglalast itong festival natin. Siguro even kung darating yung punto na yung city government hindi siya magbibigay ng support for this festival kasi hindi natin alam kung anong mangyayari. Kung yung mga tao mismo magiging vigilant sila in preserving our traditions, andun pa rin at andun yung Giant Lantern Festival natin. Kasi ito yung isang mahalagang parte ng mga buhay natin bilang Fernandinos. Parang kulang yung buhay mo sa San Fernando kung wala yung Giant Lantern Festival. Makulay at malaki ang pag-asa na manatili ang parol hanggang tayong mga Kapampangan at sa pangkalahatan, mga Pilipino dito sa labas ng bansa ay naniniwala sa Paskong Pilipino. Sa Paskong malapit sa puso, malapit sa pamilya. Dahil lahat tayo halos ay kinalakihan natin ng parol. So, kung tayo ay mananatiling ipakita natin ang parol sa mga bata bilang isang bahagi ng tradisyong Paskong Pilipino, maaaring hindi ito mawala. Ang parol. Sino ang mag-aakalang sa likod ng mga maningning na dekorasyong paborito nating isabit tuwing darating ang Kapaskuhan? Isang napakahabang kasaysayan at napakalaking industriya ang nakatago. Para sa mga Kapampangan, lalo't mga Fernandino, hindi lamang ito isang industriyang pagkakakitaan. Isa itong tradisyon, bahagi na ng kanilang buhay. Dahil hindi kumpleto ang Pasko sa Pilipinas kung wala ang parol Fernandino.